Magandang hapon po mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Triple Man, muling nagbabalik po sa ating programa na Bahay at Kabuhayan. Isang mainit, naglalagablab, dumadagundong na magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Bago tayo mag-umpisa ay pababatiin natin ating mga kasama nang narito sa ngayon. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating programang Bahay at Kabuhayan sa DWAD 1098 kHz AM band. Gusto ko nabatiin ang aking may bahay na si Juliet at ang aking biyanan na si Nanay Puring na ngayon nakikinig sa ating programang Bahay at Kabuhayan. Babatiin mo na yung ating mga kasama. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aking misis, si Gloria Celiano. Ito po si Celso Celiano. Saka nakabantay yung misis At mga kaibigan. Si field reporter Boy Serrano. Una nga pala, gusto ko munang batiin ng happy birthday si Mr. Triple Man! Happy birthday! Happy birthday! Ganda nga po sa inyong lahat. Binabati po taga Mandaluyong. Magandang nga po sa inyong lahat. Pangalan mo? Ito po si Jeboy, Mandaluyong. Bigla sumulpot si Jeboy. Nabuhay siya muli. Buhay. Amen, amen. Nakalimutan yung pangalan. Naiwan sa bahay. Okay, sige. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Edgar Reyes, Advertising Collection Officer. Magandang hapon po sa inyo lahat, saka sa amin sa Quezon City, sa mga nanay, tatay at mga pamangkin ko dyan sa Tinagan Street. Salamat po. Ang Bahay at Kabuhayan po ay pang-anim na linggo na po ngayon. Ito po ay binubuo ng ating mga kasama rito. Ang inyong lingkod si Triple Man. Ating kasama si Dan Solveta, yung program director, si Mr. Equalizer. Medyo masama atang loob. Hindi, masama ang pakiramdam. Biro lang Parindan, biro lang. Si Professor Herman Bognot ng UP, Diliman, natatraffic. Mga tangke ata din nila ni kasamang prof. Matraffic talaga. Si Professor Coco Riudica III ng Baste. Prof, habol ka na lang. Si Guro Emerson Valdestan, natatraffic din. Kasi kanina pa atang umaga to, nagising, pero hindi pa narito nagpunta. May pinuntahan, sumalisi. Yung ating kasama, yung kanina, mga nagpakilala, si ating field reporter Pipito Boy Serrano, Babit Salvatierra, field reporter natin. Si Edgar Reyes, nagpakilala na rin ating advertising officer. Nars Labaho, iniintindi yung misis niya, pinalayas Nawawala daw. Hinahanap. May sakit yung anak, nahabol na lang daw. Sabi ko nga sa kanya, manawagan na lang sa radyo. Oo nga, mamaya baka tumawag si field reporter Nars Labaho. Marami siyang revelation. Ating masipag na cameraman, si Neil Maglas ng YouTube. Kaway-kaway naman na, Neil. Kaway naman. Okay, si Eugene Salvamante, ang ating technician. Yan po yung bumubuo ng Bahay at Kabuhayan mga kababayan dito sa DWAD 1098 kHz ng AM band. At ito po yung ating mga tatalakayin ay pagpapatuloy po ng ating paglalarawan ng kahirapan o matinding kahirapan o itong ating poverty sa lipunan. Natalakay na po natin nakaraan yung mga issue ng unemployment, overpopulation, criminality, at iba pa na kung saan ay malinaw na tayo ay alipin pa rin ng kahirapan. Ang ating mong paksa ngayon ay tungkol naman sa lumalalang graft and corruption na kamakailan lang ay merong natanggal yan si CJ Corona na isang nagsisimbolo kasi ng favoritismo at korupsyon do sa dating Pangulo.
At ikalawa po, yung lumalala pa rin. Puro malala, no? Yung itong lumalalang prostitution. Malungkot sapagkat may mga batas na nakaakibat dito. Nakabatas na nakaumang. Pero ang nakapagtataka ay paulit-ulit po yung ating problema na naging traditional na sa ating lipunan. So, yun nga, kasama nga Tripliman, ano? Kung titingnan natin talaga yung problema ng graft and corruption, ito na talaga yung, kumbaga, virus na sa lipunan natin, ano? Mula pa nung panahon nung pagkakaupo ni Pangulong Ferdinand Marcos, no? At makikita talaga... Panahon po ni Emilio Aguinaldo. Oo, talagang may sakit na talaga ng ating gobyerno yan. Yung graft and corruption, lalo din yung prostitution yan, mula noon hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yan. Bakit sa... 37 years, oo nga bakit naging diktador si Emilio Aguinaldo. Oo. Ang running mate niya, yung sinabi mo, si Marcos, 20 years. Talagang nalugmok talaga tayo dun Merong mahabol doon, nakahalos sa 10 taon. Oo, si ano? Sino? Ito, si PGMA. Talagang makikita mo talaga sa gobyerno niya magmula din sa kabinete hanggang sa mga Euro General niya. Talagang makikita mo yung talamak, may mga pabaon system pa sila, mabuti pa sila, no? Sa Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act, ito yung RA 3019. Malinaw na itong batas na to ay may ngipin. Pero ang problema, hindi kumakagat eh. Mukhang parang mapurol yung kanilang pagkakalagay ng talim, no? $142 billion ang nawala sa Kapanambayan. Mula po, itong datos na to ay mula po sa Financial Task Force ng World Bank. Na kung saan mula noong year 2000 hanggang year 2009 ay nawala sa Kabanambayan ay $142 billion. Ito po yung sa tax evasion, mispricing, at yung mga illegal na trade o smuggling, etc. At ayon din sa good governance, ang anti-corruption cluster ng ating Pangulo, ay may maliwanag na programa naman dito mula sa taong to, plan tong year 2012 up to hanggang sa kanyang last na termino sa 2016, ay pinapatupad po yung transparency, accountability sa ating gobyerno, sa operation ng ating gobyerno, at sa ating participation ng citizen. O meron na tayong tawag, mga kababayan. 9-2? Line 2, Maria Sioson. Okay. Hello? Hello, maganda. Okay. Hello? Hello? Sino po sila? Sino po sila? Miriam Choson po, Sa Quezon City. Quezon City. Dito lang po, malapit lang po sa Rakita. Okay, sige po. Welcome po sa programang Bayad Kabuhayan. Ano po may paglilingkod? Hello? Hello? Oo, tatanong ko lang po, para kay Ginoong Tripleman at kay... Yan po ba si Professor? Wala pa si Professor. Wala pa si Professor Bugnot. Si Triple Man, nandito pa lang. Ayan po si Professor Bagot. On the way pa lang, on the way. Okay. Sige, sige. Para sa kanila po sana yung tanong ko. Okay, sige, sige. Tanong mo lang. Tanong ko lang po para kay Ginoong Tripleman. Oo. Sana sila po ba komunista o sosyalista? Sige, magandang tanong po yan. Ano po yung paniniwanag ni... Parehas lang ho. Pero dati yon, noong panahon pa ng lumang tipan. Yung ating gobyerno. Ito isa lang naman halos ang meaning nito. Wala pa namang komunista sa kamunduhan o sa mundo, no? Napagkat hindi pwedeng umiral yan. Siguro yung sosyalista, pwedeng pairalin sa bansa natin, sa ating republika. Dapat i-socialize yung pabahay, dapat i-socialize yung ating kabuhayan. At sapagkat nasa batas naman po yan, ay kailangan lang ito ay i-implement po natin. Yung pong sinasabi niyo siguro particular, yung komunista po, ibig sabihin yan, isang tao yan eh. Hindi po ako yun, ha? Yung socialista, isang tao. Pag tinawag naman na communism, ay sistemang commune. Na kung saan, yan po yung salitang ginagamit natin sa community. Na kung saan, lahat ng sektor ay sama-samang naninirahan yan. Yan po ang kahulugan ng
communism o sistemang commune. Yung socialism naman, sistemang sosyal, hindi yung social sa gabi dyan, gimikan dyan sa Makati, no? Hindi yan sa The Port, no? Ito po yung sosyalista, isang tao lang din po ito. Pag tinawag na socialism, sistemang sosyal, ito po ay dapat ang nakikinabang yung taong bayan. Yun po yung pinaka-essence na ating nais iparating doon sa ating tumatawag. Nandito na po si Professor Herman. Pwede niyang sagutin yung tinatanong niyo po, man. Ano yun? Bumati ka ba na, Prof? Oo, bago yun ay magandang hapon mga mahal na kasama at mga giliw na tagapakinig. Medyo naririnig ko na ngayong talakayan na napakalalim na pala ng pinag-uusapan niyo, nagsisimula pa lang. May tanong kasi para sa iyo at para sa akin, kung tayo ba raw ay komunista O, o sosyalista. sosyalista. Sige, sasagutin ko yan. Pero bago yung kasama, meron kasi akong natuklasan na lihim. Habang daan. Ano ba naman? Kaarawan pala ni Triple Man, oo. Hindi nalihim yan. Pulgar na, pulgar na. Ngayon pa lang binubulgar. Yun, napulgar na yung katipunan. Paano? Maraming salamat. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang maligayang bati. Salamat. Maligayang kaarawan kasama ang Triple Man. Maraming salamat. May makakaraos din yan. Punta tayo sa Dapo pa roon. Sige, kasama yung sa tanong. Kung sa tanong kasi, kung magiging technical tayo diyan, napakasimple po ng tanong. Hindi kami komunista dahil hindi kami miyembro ng Partido Komunista. Yun po ang pinakaunang yun ang pinakaunang batayan ng pagiging komunista. Pero kung pag-uusapan na yung teorya at ang sistema, alam po ninyo kahit ang mga yung mga social scientists, wala pong kahit isa sa taong nakapag-aral na nabuhay noong nakaraang siglo, 20th century, ang hindi maaaring pagkukulan ng pansin ng usaping iyan. Okay, yun nga po yung naipaliwanag na natin na yun ang nais nating tahakin, no? Hindi yung komunista o communism. Nandiyan pa ba yung caller? Pwede siguro yung socialism, no? Para may socialize natin yung anuman yung likas na yaman ng bansa. Hello? Hello? Okay, naintindihan mo, napakinggan mo ba na naipaliwanag ba sa'yo ng maayos? Okay po. Okay pa. Masyadong malalim ang Kasi nagharap kasi tayo ng makatotohanan ng serbisyo at programa sa lipunan Kasi di ba matagal na panahon na nga na tayo lagi nilang pinapangakuan, napapako. Siguro sa pamamagitan ng mga ganitong talakayan, sana malang may paabot natin yung ating kahilingan at nararamdaman. Okay, salamat din sa'yo. Salamat po sa ating caller. Prof, nandun na tayo sa yugto ng yung graft and corruption ay pinag-uusapan na to kanina. Baka eto meron na namang incoming atin. Okay si Prof. Nung pinag-uusapan natin diyan yan kasama yung graft and corruption, yung mga problema panlipunan ng ating bansa, naisip ko nga ngayon na tamang-tama pala yung okasyon na ito na kaarawan ni Ginoong Triple Man ay magbibigay tayo ng mga talakayan ukol sa mga solusyon, di ba? Okay. Solusyon sa mga problemang panlipunan kasama na ang graft and corruption. Natalakay na kasi natin kamakailan itong mga nakaraang Sabado yung poverty, ito nga yung isa yung sa unemployment, sinasabing mga dahilan, yung civil war sa ilang pulo-pulo, at yung problema sa unemployment, edukasyon, at yung ating tatalakay nga ngayon ay dalawa lang bago natin hanapan ng solusyon na sa abot na makakaya natin. Ito nga yung graft and corruption, yung rampant na nga to, no? At meron na nga isang naparusahan dito, kamakailan lang, ito nga si CJ Corona, no? Na na-impeach. Ikalawa, yung lumalala rin na prostitution.